Maraming salamat po at magandang umaga pong muli. Ito pong aming audit report, yung Special Audits Office report. Special Audits Report numbers 2012-03 ay tungkol Sandali po... lang po. Can we just have the lights dim para mas maganda, mas madaling makita? Pakipatay dito yung mga ilaw. Sige pa, patayin pa yung ibang ilaw. Sige ma'am, please proceed. Maraming salamat po. Ito pong audit, special audit po na ito ay inumpisahan noong June of 2010 sa pamamagitan po ng otorisasyon na linagdaan ng aking pong predecessor, si Chairman Reynaldo Villar, noong May 2010. Natapos po kami ng audit na ito noong mga July of 2012. So that was a little over a year ago. And it took us all this time, it took us about a year to release the report dahil po sa aming unang-una sa aming pong vetting procedure na gusto ko pong ipaalam sa lahat. Hindi po kami nag-audit, nagsulat at ilinabas ang resulta. Hindi po. Meron pong mga hakbangin at alintuntunin ang aming mga sinusunod bilang auditors na sa bawat audit naming ginagawa, pinapaalam po namin sa mga kinauukulan ang kinakalabasan o findings ng aming audit. At ito po, itong proseso na ito ay inabot ng almost 1 year. Kaya noong pong lamang about 2 weeks ago na nailabas po namin itong audit na ito. Gusto ko rin pong banggitin ulit ang sakop ng audit o yung scope ng audit po na ito. Ang mga ahensya po na na-audit ay ang Department of Agriculture, Department of Social Welfare and Development, at ang Department of Public Works and Highways sa mga national agencies. Bakit po? Dahil sila ang top 3 sa mga ahensya ng pamahalaan na nakatanggap ng pinakamalaking releases ng pondo magmula sa DBM noong mga taon na yon, 2007 to 2009. Kasama rin po sa sakop ng aming audit ang dalawang government corporations. Ito po ang TLRC or TRC at ang NLDC. Sapagkat itong dalawang ahensya naman po na ito ang kumbaga ay top 2 sa mga corporations ng gobyerno na nakatanggap ng pinakamalalaking releases galing sa DBM. Naisama po rin namin dito ang NABCOR o yung National Agribusiness Corporation at saka ang ZIREC o yung Zamboanga del Norte Rubber Estate Corporation dahil napag-alaman po namin na itong dalawang korporasyon na ito ng pamahalaan ay siya naman pong naging transferee ng mga pondo na ilinagay po sa Department of Agriculture. At para makumpleto ho in a representative scale yung ating pong audit, sa LGU naman po, yung pong 5 top 5 cities of the National Capital Region, again based on the amount of releases to them of PDAF by the DBM, at saka yung top 3 na mga local government units ng top 3 regions ng DA, DSWD at DPWH. Ito po ay nasa Region 3, Region 5 at saka Region 11. Hindi po nationwide ang sinakop dito sa audit na ito. At dahil gustuhin man po namin gawin, ganun po talaga ang audit. When we do a special audit,
a government-wide and sectoral performance audit, sampling po talaga ang aming ginagawa. Dahil no audit institution in the world, both in the private and in the government sector, will ever be able to do a complete audit of all transactions. Parang dinireplicate ho natin uli. Kaya po ang panuntunan sa pag-audit ay kumukuha po kami ng representative sample. Kaya nga po sa amin pong pagpili ng mga isasakop sa audit ay pinili po namin yung mga ahensya, as I described, na tumanggap ng pinakamalalaking releases ng pondo galing sa PDAF ng DBM. So, ang naging focus po ng aming audit ay tatlo. Yung pag-aalokasyon ng DBM sa pondo na galing po sa PDAF at saka VILP na tinatawag, or yung various infrastructures including local project na isa rin pong uri ng congressional allocation na kagaya ng PDAF. Ang PDAF ay natutugma sa soft project, ang VILP ay nagtutugma sa hard projects. So yun po, number one, the propriety of the allocations and releases of funds made by the DBM. Pangalawang focus po, ano ang naging implementasyon ng mga livelihood projects, dahil karamihan po sa PDAF ay napunta sa mga livelihood projects, at saka ang implementasyon din po ng mga infrastructure projects na pinondohan naman ng VILP, and lastly, yun pong implementasyon ng mga financial assistance to LGUs na sinakop din po namin sa audit. For today, I am going to focus on the PDAF that were given to several implementing agencies, notably the NLDC, TRC, NAPCOR, ZREC, the DSWD, and the Department of Agriculture for so-called livelihood projects. Napag-alaman po namin that about 6 billion pesos was given to 82 NGOs for the so-called livelihood projects.